Sa likod ng ginintoang buhangin ay may isang munting bayang may sariling kwento. Isang isla na maaaring maliit sa mapa, ngunit malaki ang ambag sa kasaysayan, kultura at pamumuhay ng mga naninirahan dito. Parto at kilalalin natin ang Humalig. Ang isla ng Humalig ay may lawak na humigit kumulang 5,665 hektarya. Binubuo ito ng 5 barangay. Ang Barangay Apad, Gango, Kasuguran, Talisoy, at Bukal. May populasyon nitong 7,384 na residente na namumuhay sa gitna ng karagatan habang pinangangalagaan ng kanilang likas na yaman, kultura at pagkakakilanlan. Ngunit ang tunay na Humalig ay hindi lamang makikita sa mapa, kundi sa mga pagbabagong humubog sa bayan nito. May mga panahong ang Humalig ay nabubuhay sa liwanag ng tukarol. Pagsapit ng gabi, ang munting apoy ang nagsisilbing gabay ng bawat tahanan, habang ang dilim ay bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga daan noon ay mababako at maputik, mga landas na sinusubok ang bawat hakbang ng mga residente. Samantala, ang malinis at ligtas na inumin, tubig ay hindi basta-bastang naaabot. Bawat patak ay bunga ng tiyaga at mahabang paghihintay. Ngunit tulad ng pagsikat ng araw sa silangang karagatan, unti-unti ring sumikat ang pag-unlad sa isla. Ngayon, ang dating liwanag ng lampara ay napalitan na ng 24 na oras na supply ng kuryente. Ang mga tahanan ay mas maliwanag at ang mga pangarap ay mas nagkaroon ng pagkakataong magningning. Ang mga dating baku-bako at maputik na daan ay napalitan na ng mga konkretong kalsada na nagdurugtong hindi lamang sa mga barangay, kundi maging sa mas maraming oportunidad para sa bawat Humaligin. At kung dati hamon ang pagkuha ng malinis na tubig, ngayon ay may mga water station na nagsisilbing maaasahang pinagkukunan ng ligtas at malinis na inumin para sa komunidad. Gayunman, ang tunay na unlad ng bayan ay hindi lamang makikita sa mga infrastruktura, kundi sa bawat kwento ng mga mamamayan nito. Katulad na lamang ni Tatay Cristobal, isang lokal na residente sa bayan ng Humalig na nakasalalay ang kabuhayan sa pagkukopra. Dahil sa kasipagan ni Tatay Cristobal, nakapagpatapos siya ng isang anak sa kolehiyo. Nakatulong din ang kopra upang makapagsimula siya ng karagdagang hanap buhay, katulad ng pag-aalaga ng baboy, mga manok, baka at kalabaw. Pagdating naman sa usaping turismo, nakapanayam namin si Ma'am Do, isa sa mga may-ari ng beach resort sa bayan ng Humalig. Ayon sa kanya, nagsimula lamang ang kanilang resort sa 3 kubo. Ngunit kasabay ng patuloy na pagdami ng mga turistang bumibisita sa isla, unti-unti rin itong lumawak at nadagdagan ng mga pasilidad. Ayan po, Ma'am Do, paano po ba nakatulong sa inyo, sa inyong pamumuhay ang resort? Yan po. Bali nadagdagan po yung aming pagkakakitaan, katulong po sa pag-aaral ng aming mga anak. Ako po nakapagpatapos ng anak sa kolehiyo. Ang aking po mga kapatid nagpapaaral sa elementary at sa high school. Samantala, hindi lamang ang mga resort ang umuunlad dahil sa turismo. Kasabay ng pagdami ng mga bumibisita sa Humalig ay ang pagdami rin ng oportunidad para sa mga residente nito. Nagkaroon ng mas maraming pasada ang mga habal-habal driver na nagsisilbing pangunahing transportasyon ng mga turista. Araw-araw halos kami ay nasa habal, araw-araw kami kumikita. Although ito ay hindi palagi ang kita, ito ay parang pansamantala habang may mga turista. Pero sabi nga, malaki ang naitulong sa amin. Ang mga mangingisda naman ay nagkaroon ng mas malapit na pamilihan sapagkat ang kanilang sariwang huli ay direktang naibibenta sa mga resort owners. At salamat naman po, siguro po sa katyagaan ko na sa pangisda, nakapagpatapos naman po ako ng... Wow. Kaya po talagang, ito na ang pinili ko kumbaga. Ang Humalig ay higit pa sa isla ng ginintoang buhangin. Ito ay isang bayang yumayabong sa pamamagitan ng turismo, agrikultura at likas na yaman, habang pinangangalagaan ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng mga mamamayan. At sa patuloy nitong pag-unlad, nananatiling isang bayang may pagmamalaki ng Quezon ng buong Pilipinas. Ito ang Humalig na ang tunay na yaman ay ang kanyang mga mamamayan.